May protection kahit pa paano. Kulang daw eh. Nantipaklong. Kala ko marami na. Dyan yan. So parang naka-block pa din naman sa view niya, pero yan, magandang buhay mga farmer. Nasa lantana naman yung ating nadali na naman yung ating kayumito. Ganun talaga, dami pa naman bulaklak. Sana may nakasurvive, mailan-ilan, pero hinampas po ng hinampas din ng hangin to. So hopefully, kaya pala marami siya mamulaklak kasi alam niya na maraming dadaan ng pagsubok. Ayan, coffee time. Ano kaya ang ginagawa nila? Lechonan na yata ang ginagawa nila. Tapos na yung ayan na, dito tayo, may order tayong 2 lechon. Kulang na naman tayo sa tasa. May binili na ako lusa na lasa. Ay, tasa. Ilang peraso. Ayan. Nadatnang ko sila dito. Sabi ni Papa yan, may tinatapos daw yun dito. Sabi ko nga kay Jun, ano na, tawag na muna yan kasi ito nang priority nating matapos agad. Hindi natin pwedeng patagalin to. Kung pwede nga lang i-overtime natin at matapos na itong ating project dito. Yung lechonan naman may magagamit naman tayo. Ayan, magkakapagantay. Tsaka siyan, sinisingit niya pag Sabado Linggo na kaya niya magtrabaho, siya lang o kaya silang dalawa lang kung sino ang kasama niya. Ay. Ayan o. Pinag-uusapan nila dito yung upuan. Hanggang dito ang upuan mo, bebe? Hanggang saan? Mahaba pala. Mahaba din ah. Saan mo nilagay chinelas mo? Kunin yung chinelas. Nasaan? Saan ka nagubad? Kukan! Uy! Hawak ko! Hawak pa talaga. Ulog. Oo. Papalitada na sila ng gilid oh. Medyo malalim to. Kailangan maitayo na din yung poste. Papasalamat tayo sa Panginoon. Siyempre yung bagyo po dito, hindi namin dito sa farm, hindi namin talaga ini-expect na ganun lang ang mangyayari. Kasi ako ini-expect ko worse na. Makita nyo mga farmer, inakyat ko na yung manggay dahil sa takot ko din na magkabual-bual dahil may trauma pa kami ng Ulysses. So ito, hindi ako nakatulog dito dahil yung mga malalaking sanga pwedeng binabato ako nito, pwedeng matumba sa tambayan o kaya yung mga kubo pwede din bagsakan. Pero awa ng Diyos naman po mga farmer, nung gabi na napakatahimik dito. Pero sa Cagayan grabe pala din ang perwisyo sa may Aurora. Naglalabasan na yung mga substandard na kalsada. Nako po, nakakahiya. Nakikita ng ibang bansa, wala nang magtitiwala. Paano ang di 3 June na half ipapasok nyo? Magtitibag ng kaunti na papasok. Pero kung tutusin mo, malapad, kaya namang anuhin ng baboy eh. Kahit hindi na tayo makano. Oo, no? Tingnan mo. Maluwag nga yan eh. 50 na. Kayang pumasok ng baboy kahit 60 kilos, 70 kilos. Oo. Kaya. 8 cm lang. Oo. Bali 40 cm pa.
Kaya? Bagay, di naman tayo naglilitsyon. Kasi nasubukan na natin, di ba? Maluwag-luwag pa. Maluwag pa. Actually ito, maluwag pa talaga ito kung tutuusin. Parang hindi na tayo masyadong matagalan. Inaabol ko kasi yung mapabilis po yung trabaho natin. Ano daw? Ano daw gagawin niya? Pi siya, pi. Pag nawiwiwi ka, sabihin mo na, wiwi ka no? Wiwi lang siya mag-isa. Ah, nagwiwiwi na mag-isip. Tinitraining po ngayon yan. Parang matanda na ito. Pag may hawak po ng bike niya, parang akala mo hindi 2 years old. Ibang klase ang batang ito. Tingnan mo. May kakulitan pa. Bilis. Siyempre may camera kaya mabilis. Wow. Ay, para kang aso. Para kang aso dyan. Wag mo nang ituloy binabalak mo. Ay. Ito, yun dapat matibay. Kasi ito yung hawak ng wala nang magiging kontra. Kakapit ka dito? Ay, hindi. Kasi pag may sumandal ng marami, delicate siya. Pwede kang kontra. Hindi pwede tayong pakakampante. Kasi pag napuno yung upuan, lahat sumandal, hindi obra. Kailangan may kontra ka. Kahit 2 o 3. Hindi, kahit mag-skip ka, pwede. Kahit dito na lang sa labas, may nakakontra ka. Mahirap na. Aksidente, mahirap. Iba pa rin talaga yung may pagsandal nila may kontra. 'Di ba? Tapos ang gusto ni Bebe yung upuan, medyo nakataas daw ng kaunti. Tapos medyo ano yun dyan medyo naka-recline ng kaunti talaga. Para pagka umupo ka, para kang, alam mo yun, nakasandal talaga. Nakapalubog ng kaunti. Yung sandalan, tapos nakaganon pa. Tapos yung upuan nakaganon pa. Nakaklip. Yung parang sa tricycle. Parang tricycle na continental. Basta yung pag maramdaman mo talagang nakasalo ka pag upo ka. Para maganda, para pagka umano sila, no? Tingnan mo, sunod ko sinela, So, ayan po ang ating, tingnan nyo naman dito sa bundok namin, no? Wala man pong gaanong yung Ulysses talaga doon tayo dinati. Kasi yun po, yung mata ng bagyo dumaan dito sa Arayat. Yun po yung kaibahan. Pero yung mga bagyo na sabihin mo nang hindi naman po dito nakasentro, medyo protektado tayo. Ito yung tinuturo ko mga ka-farmer na nakayakap na hill, yung parang pinaka-extension ng bundok. Nakapaloob kami, ayan o, diba, nasa gitna kami, kaya yung hangin galing doon sa likod medyo tikwas na pagdating doon dito sa amin. May protection kahit pa paano. Hindi. Hanggang dito daw yung upuan, hanggang dito sa green na to. Ayan yung marker nila. Ano pa to ng siopaw ni Ate Mera?
So ayan, hanggang dito. Tapos si Nel nagtitis-tis na po ng kahoy. Kaya sabi ko nga, ito na yung priority. Kung pwede lang natin dagdag ng tao kung ano. Kaya lang sabi ko, ako naman ang hinayang ako sa trabaho po nila na, di ba, maibibigay ko po. Kaya nga parang gusto kong i-push yung vermiculture. Problema kay Bebe, parang ayaw niya. Ako naman, sayang kasi alam mo yun, magkakaroon ka pa ng additional business na hindi hiwalay, separate doon sa isang mong negosyo. Kaproblema man ng baboy, humina man ng lechon business mo o ano man, may isa kang masasandalan, di ba? Bala kong umpisahan doon na siguro sa manukan. Ayusin natin ang konti. Hindi ko kay Bebe, kontrahin ko na lang muna siya. Kasi kung dito, mauulanan, may bubong na, di ba? So pagka nag-click yon at napag-aralan namin ng maayos, ang susunod ko ito. Yung dito, papatibag ko na po yung ibang yan. Pero yung mga, ayusin natin ng konti yan. And then, dalawang mahaba na ng bulate. Dito yung mga uling lilipat natin na andyan. So tapos try na natin magbenta o unti-unti. And then pagka ganun pa rin, maganda po ang demand, maganda ang feedback, pwede na tayong gumapang doon. So ayun po, marami mabibigyan ng income niyan. At the same time ay di ba? Sino yan? Papayam? Queen? Ito na muna ang tapusin natin. Papayam naman, pinasingit na yung lechon ang pinatapos. Sabi ko, ito na. Basta weekdays dito tayo. Mabutin pa tayo ng 3 linggo dito. Basta dito tayo. Gaya ngayon, 2 araw yung nawala na naman sa atin. Miyerkules na naman ngayon. 3 araw na lang na naman na trabaho. Lunes bagyo, Martes clearing operation, 3 lang silang naglinis kahapon. Hindi naman nakakatulong. Ayan, sabi ko kay kung wag na munang yung part ng may sakong yon, wag niyang wag niya nang tambakan. Ayusin na kasi namin, ayan, maghihintay tayo ng semento, wala pang gamit. Tanggalin mo na yung mga saging, wala na yan, tatanggalin na natin. Ito, mag-aabokado ako isa. Baka dito pa nga tayo. Doon, basta banda dyan. Tapos ito, may nyug tayo. Ayusin na lang natin yan, pagandahin natin, naarawan na siya. Tagal na pinag-didibatihan. Kaya gusto ko si Bebe ng kasi hirap na yung gawa na yung ganyan. Alam niyo na, it's normal mga farmer, diba? Para at least sana wag na mabago kung ano man ang gusto niya. Sarap maging bata. Para nasa beach lang. Naasar na naman ni Rambo si Kongkong sa evacuation. So, tingnan nyo, laki pa nang aayusin natin dito. Dito ko po itatanim yung rambutan. At bala ko dito matambakan pa. Tambakan natin. Tapos si Sebi nagdala pa ng Maring Sebi nagdala din ng baboy dito nung sabi ko nga
dami. Babahain daw, takot. Kaya dinala na rin dito. So, ayan, ito na po yung ginagawa nila na sabi ko, unahin na yung kailangan gawin. Dahil ito naman ay makakapaghintay, mga ka-farmer, di ba? Unahin natin yon. Pero ang ganda ng pagkakagawa ni Junjun, no? Tingnan nyo. Diyan nakakapit. So wala tayong magiging poste dito. Pero sabi naman matibay naman daw yan. Kasi ano naman yan, no? Actually pwede ang tutukuran dito. Pwede siyang magtukod pala. Tubo pala to, oh. Pwede siyang mag brace, no? Dito. Isa lang. Wala na pala dito. So ayan. Yero. Yero na lang pala ang kulang, and then pintura. Okay na pala tayo. Halos. Yung kilo tapos na. Yung pagpapakuha na lang. Ayan. Okay naman tayo, mga farmer. Tingnan nyo ito. Hindi naman wala namang na damage. Ito yung mga kinatatakot ko, yung mga malalaking sangang yan. Ayan, ang marupok lang kasi talaga yung akasya. Actually nung pauwi kami, nag-deliver ng lechon, mga ka-farmer, ilang seconds lang po ang diferensya namin doon sa mga sasakyan. Nauna lang siguro kami, nahuli lang kami ng ilang sasakyan. May bumagsak pong malaking sanga ng akasya. Yan, tapos ito yung dito naman. Ayan. Kaya yan, warning na sa akin na kailangan na po natin yan i-trim. Actually matagal ko nang pinaplano, kaya lang busy pa yung ating mga pang next year po. Kailangan natin yan mabawasan na talaga, kasi actually yung shade naman na binibigay niyan is dito naman sa tambayan. So kailangan na po nating i-clear din yan. Maganda sana. Ang problema, pag may bagyo, di ka naman patutulugin. At minsan hindi lang po bagyo ang dumarating, bigla yung thunderstorm, yung minsan may buhawi. Naranasan ko may buhawi tayo, di ba? Dumating dito. So yun ang nakakatakot po. Akala mo ang init-init, tapos biglang may bubulusok na hangin. Ayan, tapos ito naman yung ginagawa niya. Sinusukatan na rin ni Junjun yung sa bakod natin. Kasi sabi ko nga, i-rush na natin. At ito nga, kung pwede may nagpipintura na din, no? Naantay ng simento, kaya si Kongkong ayun naghanap ng ibang ito, pwede pa natin palitan na din yan, itong kahoy na to, para uniform na po pag medyo mababa lang, huwag masyadong mataas. Importante may may protection lang, medyo mababa lang. Tanongin natin kay Junjun. Ayoko kasi ng masyadong mataas, sayang yung view eh. Hanggang saan daw yun? Gano'n daw ba kataas? Yung bakod? Parang mas maganda, medyo mababa lang, ano? Oo. Oo. Parang mas maganda, medyo siguro bawasan ng pa na isang dangkal. Ganito kataas ka? Oh, yan, pwede na, ganito lang. 70. Oo. Kasi hindi para pag dito, yung tanaw mo pa yung hindi naman kailangan ng mataas na mataas eh. Ito kaya? Oh, yan, ganyan. Oh. Ito, 70. Oh, yan. Tapos yung kahoy, kahit basta hindi lang magkasya yung bata. Yung kakasya si Puroy. Wala nang daanan si Puroy niyan dito. Hindi kakasya yung bata. Hindi. 8. Ayan, ganyan. Baby, ito kung gagambot ko na yung anak ko yun. Makakakuha, 15. 15 ako dyan.
Baka mamaya may mag-akyat-akyat na bata, di ba? Eh, hirap na eh. Sentro. O 7. O 7 na. 7 ang diferensya. Agwat ng mga kahoy na. Para tanaw pa rin natin yung Patayo na lang yung kahoy no kaya. puro patayo na lang yun. Pinturahan na lang natin yung na black o ano yung tubular tapos kahoy na Ano ba lang. yung ginagawa niyo yan? Na? So, pwedeng dalawa na lang. Parang mga ganito nga lang eh. Sabi ko nga kumuha ng maganda sa teakwood na yung medyo parang ano din. Ano kaya direct na ito kaya? Manipis yata yung kinuha niya kuya. Ganito Kaya yata. nga eh. Yun nga sinasabi ko kay Papa. Mandami sanang kahoy doon Ito na. na mga slab yung gagabitin. Kahit ganito lang, okay lang, matigas na yan. Hindi, pero na iba. Kumain lang ka. Din. Ayun, kin. Sabi ko nga yung magagandang kahoy na ang gamitin. Magmumukha namang masyadong, di ba? Anong maganda kuya? Ipapatong na lang natin yung tublad dito, no? Oo. Patong na lang. Okay, nakaangat na. Basta medyo matibay naman to, no? Hindi naman... Ayun pala, tibay. Medyo Merong ano kuya. Gapok. Ha? Merong uga. Ay, nauga nung malambot pa. Nabagyo. Yan. Mapapatibay yan. Oo nga, no? Umuga ito, ha. Papatibay ko yan. Ayan. Masyadong mataas. Tama na yan. Bebe, yung bako dito, wag na masyadong mataas, no? Tingnan mo. Jun, pakita mo sa kanya yung sukat ng ano, bakod. Kung hanggang saan. Taas, 70 lang. Ayan. Diba? Oh, at least, may approval. Baka mamaya. Masabon na naman ako. Gusto ko nga, wala na ganyan na. Ay, hindi pangit. Eh, delikado. Delikado. Mga bata. Marami pang maliligat kuya. Oo. Hirap na. Kung dyan itang heart ka mo. Nanong heart na naman. Baka ma-overdesign ka naman dito. Dahil lilipat ko lang yung heart dyan, oh. Tapos pwede yun upuan. Parang may naka-open lang. Ayan o, alas 2. Tayo po ay sumilip na. Kailangan pang marami pang linisin, pero kailangan na rin umpisahan yung ginagawa natin. Mahaba-haba pa pala ang tatakbo. Ay, naririnig ko yung pinag-uusapan nila na ano, yung upuan. Yung dito medyo matatagalan tayo, pero maganda magawa na yung kahoy, yung harang, kasi ang gusto po niya ni Bebe at ako na rin, ang gusto ko yung upuan gaya nito ay naka ano pa, parang pagka ikaw ay umupo nakasandal, kumbaga medyo nakasalo pa yung puwet mo. Yun po yung ano namin. Sabi ko ganito na lang din. Ganito na din lang kalapad yung upuan, pero dapat medyo nakaganon ka pa. So ayun. Ito lang, may dalawang blessing tayo ngayon, dalawang lechon. So ayan, thank you sa blessing. Siyempre sana meron 2, 3 everyday, ano, laking bagay mga ka-farmer. Tapos may kaunti tayong ano, vlog. Tapos pag Sabado Linggo medyo maganda ang takbo ng kainan. Tapos may order ka ng weekends na sabihin mo ng average na 20, diba? Pag 10, ayos na yun. Sana marating natin yan. Buka tayo pa. Nakapos daw sa kahoy? Akala ko ang dami pang teakwood doon. Wala na rin pala, no? Halos na ano kaya, kailangan ako. Ha? Yung makakasya na lang.
Akala ko marami pang tikod. Mga pang ano na yun kuya, mga pang lamesa. Pang lamesa na. Kailangan na rin palang magawa yung lamesa ni Nanay Christy. Pasingit ko na nga kay Papa yan. Kasi dito kailangan din natin maglagay. Ano lang ba? Backup. Picnic table. Isang picnic table na backup po dito. O sabihin mo ng dalawa siguro. Isa, dalawa dito. Backup natin na picnic table dyan. Ewan ko lang kung ma-approve sa ano, kay Madam. Alam mo naman. So ayan, inaano na ni John yung dito. Tapos may mga bakal na rin ninalagay. Ewan ko kung nakabili na ng tubular. Tapos yung puso pinaalis na ni Bebe. Saan ba ilalagay ito? Saan ba ilalagay daw yung pusong yan? Wala na, hindi maano yung picnic table dyan. Diyan pala yung puso Saan daw ba ilalagay yung puso na yan? Anak ng puso talaga. Ay nanula. Wow. Ganun pala yun. Nakaharang sa bagay. Minto na. Luto na ang mga lechon. Ito yung mga kahoy. Kulang daw ng tipaklong. Kala ko marami na. Dyan yan. So parang naka-block pa din naman sa view niya, pero sa bagay hindi naman talagang gusto ni Bebe. Yan daw. So paano yan, Jun? Wala nang harang dyan. Pangit naman kung walang harang. Baka mamaya may sumakay-sakay dyan na bata, mahulog. Diba? So dito kakapit yung kahoy. Nakakapit na lang. Nakakapit na lang sa ano ko yan? Tubular? Alin? Lalagyan ng diretso yung toko. Oo, siguro. Baka ganun na lang. Ikakapit na lang yan. Kapit na lang. Oo. Tibay din pala Tingnan nyo yung tubig May ano na dito tubig. Tibay. Hindi naman basta-basta ano yan. Tapos mga farmer, baba tayo dito. Ito yung kinasabi ko sa inyo na pwede natin gawing pagka nag-click yung ating dati kasi iniisip ko dito crayfish, diba? Sabi ko tingnan natin kung obra, kaya lang parang mas para sa akin ang iniisip ko kasi syempre unang-una kung saan ako mas magiging wala kang masyadong aasikasuhin, diba? May parehas naman yan kikita, pero parang mas para sa akin kasi yung vermiculture mas in demand siya, mas mabilis ibenta. So binabalansin natin yan. Yung crayfish medyo mahirap, diba, alagain. Kailangan mo ng aerator, kailangan mo ng alam na, babantayan mo pa rin, titingnan mo. Sabi nga ni Junjun, kailangan mo pa daw ihiwalay din pagka yung mga krillings ilipat. So medyo napapaisip din ako. Sabi ko parang teka lang, with my busy schedule, anak naman yan. Joke lang. Siyempre mga ka-farm, ako naman kasi di ba, doon ka sa pinaka konting ano mo na, hindi ka masyadong may stress dahil unang-una bulate, hindi man magkakasakit yan, di ba? Hindi masisira yan pag naandyan lang yung hintay ka lang nang magbibili, di ba? So at the same time yung mga tao may activity, may gagawin, busy sila.
So ito, ang laki nito mga farmer, pwede nating lakihan pa. So pwede natin maging dalawang butas ito na bulatihan, di ba? Medyo mahaba yan. Lalagyan natin yan ng pwede, pero hindi pa po tayo final. Sabi ko nga doon sa last vlog ko, hindi pa final hanggang ngayon, pero parang ngayon mas naninimbang-nimbang tayo, pero pag-aaralan pa natin. Kaya lang, isa sa mga option na tinitingnan ko, kasi bebe kasi parang kumukontra dahil nga baka may kainan ka tapos bulati alaga mo. Ay ako naman, gusto kong magkaroon ng income na hiwalay sa, alam nyo na, nakahiwalay. Kasi yung una, yung sabi ko nga, yung iniisip ko na parang private resort bla bla bla, biglang naglaho yun kasi parang nakita ko yung gagastusin. Teka, wow, wag tayo dyan. Yung balik ng puhunan ay napakahirap, at the same time napakadaming competition. Baka ayoko naman po kasi magandang tingnan, di ba? Mayabang ka dahil may resort yan, di ba? Pero ang tanong dito na lang tayo sa low profile na bulati lang ang alaga. So tingnan natin, hindi pa naman yan final mga ka. Ito kasi iniisip ko kung paano to magiging mapakinabangan. Kasi actually ito nagamit din naman nung kami po ay nagbababoy. Pero ito na yung pinakahuling ginawa ni Napapayam. Si Napapayam na gumawa nito. Tito Nor, Papayam, si Dong, tsaka si Kaluguran niya. Apat sila. So, kasi pinagawa ko ito, mga huling kontrata ko na. Mga last 2 contracts ko na yata sa barko. So, kami na ni Bebe nun. Sabi ko, Bebe, magpapagawa ako ng kulungan. Si Papayam nga, bigyan natin ako ng trabaho. Sa kanila na lang natin ipagawa. So, ayun po mga farmer ang kwento. Kaya ito na yung pinakahuli. So, pwede ko pang i-extend ng kaunti dyan. Malagyan natin ng kaunting bubongers. Kaya lang, may mga tatamaan din tayo. Kaya, we will see. Titingnan natin yan. Ayusin natin po mga farmer itong ating pinaplano. Pero gusto ko sana kung papaliitin pa, kasi kung sayang din yung space, maayusin natin. Paano ba? Basta yan, tingnan natin yan. Kasi tama na yung taas na yan titibagin na lang po yun, yung mga nasa gitna aasintahan dito, didiretso na lang doon. Ano na yan, yan na yun, mahabang yan. So imagine mo yung doon kung gaano karaming tawag dito, gaano karaming mailalagay natin doon, 'di ba? So makapaglabas ka lang ng 100 sacks a week, ay malaking bagay na po 'yun. Malaking income na para sa lahat, hindi lang po para sa akin, para sa may, kasi pinaplano ko na din kung paano ko kukuhanin yung mga dumi ng kalabaw, di ba? Ako naman iniisip ko meron bang available, kasi doon po yun ang raw materials mo ang dami pong may alagang kalabaw dito sa baryo pa lang namin, and then pwede tayo mag-extend sa ibang mga baryo na marami pong mga palayan na kakausap ka lang naman ng isang tao doon na magiging siya ang hit mo doon, parang kapartner mo na siya na rin siguro ang maghihingi, di ba? Ibebenta sa iyo, yung mga ganoon ba? So may mabibigyan ka ng trabaho at di ba, i-deliver. Bibili natin ng mas mataas sa normal price, tapos pwede pa nating palawakin yan na maghahanap ka naman ng may mga imbakahan. Yun. Pero baka sa kana yun, baka sa kalabaw pa lang ano na tayo. Sa tingin mo ba, Puroy, yung mga dito sa marami pang may alagang kalabaw, dito sa baryo, tapos sa ibang mga baryo pa, Pandating, yung mga ganyan, yung mga doon, marami, di kasi nag-iisip ako kung gagawa ako ng anuhan ng mga yung fertilizer, yung sa bulate, kailangan ng maraming, kahit sabihin mo a week 100 sako,
kakausapin mo na lang sa kanila, bibilin mo naman eh. Kunyari isang baryo, may isa kang kausap doon, siya ang mag-iipon ng dumi, bibili mo sa kanya. Kaya sa Kapon, meron kami na ano yun, may trabaho sa mga nasa 15. Ah. Kasi tinignan namin, meron siya doon eh. Daming fertilizer nga doon. Puro dumi lang, pinapabulok lang, ganon. Di, ako nga, ang ano ko, bibilhin ko yung kahit fresh, kahit ano, bibilhin, nakasako na, bibilhin yung dumi. Bagay kaya may ano naman yun eh, may bata-bata naman yun, kahit pasako na natin yun. Oh, hindi, yun nga, basta ang ano natin doon, bawat baryo, pwede tayong magkausap ng isang tao na mag-iipon para sa atin. Bibili natin sa kanya, kumita pa siya, di ba? Marami dyan. Mataas ang demand nung ano eh, vermicast. Yung binilhan ko nga, ang kumukuha sa kanya Quezon Quezon Province. Nandito siya sa Pangasinan, liblib na lugar. Nakuha nyo yung tae. Hindi, yung fertilizer na, yung tae na nung bulate ang nakasako na. Kasi magandang fertilizer yon eh, organic. Ngayon, ako naghintay pa ng halos 1 buwan para lang sa 15 sako. Naghintay pa na? Oo. Ganun kalakas yung ano, demand. Oo, ka-schedule. Yantay na lang si Romel. Ayan. So okay na tayo. Today is church day din mga ka-farmer. Pagpahinga ng konti. Isang vlog lang tayo ngayon. Hindi ko alam, papakain na ako ng kalapate. Ayan. So ayan, marami pong salamat sa lahat. Ayan, mukhang marami-rami na naman tayong mga tanong-tanong, inquiries. May mga tumatawag na naman, yung mga kakain dito. Tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy lang po tayo sa suporta. At ako naman ay nai-inspired na ayusin po yung paunti-unti yung ating lugar. Para naman na maganda. Na lagi ko ang sinasabi, dito po sa amin, bukod sa masarap na lechon, ang makakain ninyo ay hindi po kayo parang tipong pagdating ay upo, kain, alis, diba? Hindi, parang ano lang, take time, upo-upo muna, diba? Upo-upo muna, then kwento-kwentuhan muna kayo, tapos ayan, kakain. Yung iba mga bata pwedeng maglaro at may mga konting ginagawa tayo para may mga pang Instagram, mahilig sa picture na andyan po ang bundok ng Arayat. So yung mga ganon, sana po ay makapagtuloy-tuloy. At ako naman ay kaming dalawang mag-asawa naman po, syempre ito na yung aming piniling business simulat sa pulpa, diba? Kami po ay nag-uumpisa talagang may lechonan na tayo, diba? Bago pa man dumating ang YouTube, bago pa man mabuhay si Ka-Farmer, yung Ka-Farmer pong ano hindi ako yung pangalang Ka-Farmer dyan sa YouTube channel, ibig sabihin na andyan na po ang lechonan natin. So 2017 pa po yan nag-umpisa, 2020 pinanganak si Ka-Farmer, na andyan na po, may lechonan na tayo na nakakapagpatuloy naman, diba? Kahit paunti-unti nakakapagpatuloy naman. At naikot ko na halos ang buong Arayat, kaka-deliver ng lechon. Nakakarating din ako Santa Ana, and then somewhere here in Cabiao. So ayun, sipag at tiyaga mga ka-farmer, hanggang sa nagkakilala na tayo, and the rest is history. At ngayon nga ay may munting kainan na every Saturday lang na looking good. Kanina nga nag-uusap kami ni Bebe, sabi ni Bebe, sabi ko, Bebe, ano sa tingin mo yung kainan? Sabi niya, compare naman sa last year, sabi niya, nung nag-umpisa tayo, mas dumoble naman yung sales natin, di ba? Sabi niya. So ayun, kaya oo nga, ano ako, sabi ko, yung dati pagka ganyan, pag ano na ka na, sabi ko, pagod na pagod ka na, pero pag ngayon parang hindi mo ramdam yung pagod noon, na ito na yung sales, di ba?
na parehas lang. Parang sa'yo hindi na busy yun, pero noon kasi nag-umpisa kami parang wow, busy tayo di ba? Parang ganon. So nag-level up naman mga ka-farmers. So ayan, hanggang dito na lang po at kung mukhang uulan na naman, maraming salamat at magandang buhay.